Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also personal opinion itong nangyaring privilege speech ni Risa Hontiveros at ni Senator Pia Cayetano na naging emosyonal no nang banggitin niya yung kanyang naging karanasan nung nakaraang linggo tungkol nga dito sa shooting na nangyari po sa loob ng Senado. Maging tayo na ordinaryong Pilipino mga kababayan ay nagtataka, no, mapapatanong na bakit nangyari ito sa isang respetadong institusyon ng ating bansa. At alam naman talaga natin yung security dyan sa loob ay talagang mas pinaigting, no. Napakahirap mga kababayan nga makapasok dyan sa Senado, 'di ba? So kung wala kang invitation, hindi ka naman makakapunta dyan. Yun sa pagkakaalam ko mga kababayan ha. Hindi pa naman tayo nakakapasok dyan. Pero sa tingin ko syempre lahat naman ng government facilities or institution ay may mga ano talaga yan no. May mga protocols pagdating sa mga ganitong bagay. So una na nga dito yung nangyari sa pagdating po ni Senator Bato de la Rosa na napanood naman po natin no na talagang hinabol siya at ito po yung pag-attempt na pag-aresto kay Senator Bato. So kung i-deny nila na hindi nila aarestuhan si Senator Bato, bakit nila hinahabol at anong purpose nila? Bakit hinahabol nila yung senador? No? Ayun lang yung mga kababayan dito sa ating mga napapanood. May iba't ibang naratibo ang lumalabas at pilit inililihis kung ano nga ba yung totoong nangyari. So on the first hand, mga kababayan, hindi natin pwedeng baliwalain itong story or kwento ni Senator Pia Cayetano no dahil sila yung mga senador na naiwan doon sa Senate nung nangyari itong gulo na to.
At ito ngang sinasabi ni Risa Hontiveros na parang walang nangyari, yung parang alam niyo yun, parang pinabayaan. Parang gano'n kasi yung nangyayari, parang hinayaan na bakit nagkaganito yung Senado ngayon. So, dapat maging ano din siya, careful din siya sa kanyang sinasabi 'no. At yun nga, yung natameme nga dito si Senator Risa Hontiveros 'no, nung sinabi niya na after nung nangyari na yun, nung i-check ni Senator Pia Cayetano yung dati nilang group chat, wala man lang nangamusta. So dun yung makikita mga kababayan, 'di ba, na talagang itong ginagawa ng iilang sa mga senador ay parang alam niyo yun, parang sabihin na natin na personalan na din. No, kasi siyempre may mga kanya-kanya silang bias, may kanya-kanya silang pinaniniwalaan, prinsipyo. So nawala na talaga no yung concern nila sa isa't isa. Kasi kung ako kasama ko 'yan, classmate ko for example or ka-workmate ko, siyempre 'di ba may GC kayo, maano man lang na mga musta, ano nangyari, ano ba talaga nangyari, kamusta kayo. So hindi mo puwedeng i-disregard mga kababayan yung nag-live sila through social media. So hindi mo na kasi masasabi kung saan ka hihingi ng tulong, eh. Ang kinakailangan lang talaga is malaman 'no, ng taong bayan. Eto ba yung ayaw niyo, 'di ba gustong-gusto niyo nga yung transparency. So ito yung maganda mga kababayan na talagang nakikita at nalalaman ng taong bayan yung nangyayari. Kasi mas maganda na napapanood natin 'to sa talagang mga nanunungkulan, yung mga sa government officials natin 'no, compare sa mga media. Although hindi ko naman dini-discredit ang media, 'di ba, ang mga nagre-report sa atin. Pero siyempre hindi mo din kasi maiaalis yung sugar-coated o 'di ba, yung iba yung naratibong kanilang ginagawa. So yung mga vloggers kasi mga kababayan that time nasa labas sila ng Senado at kanya-kanya silang live ng mga panahon na yun. Yung iilan dun ay nakarinig nga din ng putukan sa loob ng Senado. So up until now mga kababayan, talagang walang umaamin 'no, kahit na may mga pinangalanan ng mga institusyon itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi itong pag-upo ni Senator Alan dito nag-start, parang lalong gumulo, parang alam niyo yun, parang pilit na hindi man nila sabihin na diretsahan, gusto nilang paalisin sa puwesto o palitan na naman yung Senate President. 'No, at sa tingin ko mga kababayan, wala namang magandang maitutulong pa yung pagpapapalit ng ano, Senate President kasi nandiyan na, ginampanan niya na yung kanyang tungkulin, nag-convene na sila para sa inaapuran nitong impeachment tungkol kay VP Sara Duterte. At ang hinihiling ng mga taong bayan after niyan or kahit nga ipagsabay na yung flood control 'no, na dapat nating hindi iwasan. Kasi itong si Senator Risa Hontiveros 'no, mapapansin natin, ako pansin ko din na selective lang 'no. Kasi kung galit ka talaga sa korapsyon, galit ka sa mga magnanakaw sa gobyerno o gumagawa ng hindi maganda sa gobyerno, dapat lahat fair ka. Bakit hindi mo ma-call out yung Pangulo ng Pilipinas? Bakit hindi mo ma-call out yung ibang mga kaalyado mo? 'Di ba? So, kapagka ikaw ay for good governance, applied to all, hindi ka selective, 'di ba? So, ngayon na may mga issue din na ipinupukol sa Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Napakaraming issue na kesyo siya daw ay di umano'y kasama sa mastermind ng flood control. So, kailangan ikaw din i-call out mo din, 'di ba? Na mismong manggaling sa inyo yung bilyong-bilyon o trilyong pisong nawawala sa flood control at maingay ka din, dapat very vocal ka din sa ganyan. Hindi yung pagdating sa mga Duterte diyan ka pinakaaktibo. Sa mga kritiko, sa mga kalaban mo o sumusuporta o mga alyado, kaalyado ng dating administrasyon, doon ka maingay, doon ka vocal, doon ka napaghahalataan na selective ka. Kasi mga kababayan, bilang isang government official, kailangan ayan nga, lagi kang impartial, 'di ba? Kaya hindi mo din masisisi syempre kung gawain nga naman ng kanilang grupo yung ganito, talagang parang syempre 'di ba pagkagawain mo takot ka sa sarili mong multo. Ganun, ganun yung eksena nun. Pero syempre sabi nga ni Senator Pia Cayetano, wala siyang sinisisi sa nangyaring ito. Yun lang, yung respetuhin kung ano yung naging karanasan. Kasi sila yung nandyan, sila yung nasa Senado nung time na yan. At hindi mo alam yung trauma
na nangyari sa kanila diyan. At eto nga naratibo na sinasabi na stage daw 'to, na parang inorganize. So grabe 'di ba? Grabe yung epekto nito dun sa mga staff ng Senado, sa mga inosenteng sibilyan na nandiyan sa loob ng Senado na nakaranas ng ganyan. Maging yung mga media 'di ba? Ibig sabihin ba yung mga media kasama din sa stage na kunwari sisigaw sila na nagkaputukan? Alam ba nila yung mangyayari na nagkaputukan? 'Di ba hindi, mga kababayan? Kaya don't question kung nag-live sila sa social media, nagpa-press con sila kasi kung kayo din yung nasa posisyon niyan mga kababayan, kung si Ontiveros din yung nasa posisyon na yan, malamang at sa malamang baka nagpa-press con din yan. So, hindi natin alam mga kababayan, kaya kailangan talaga malaman natin yung katotohanan upang nang sa ganun matapos na tong mga issue na to at ano na sila, makapag-serve na sila sa tunay nilang mandato sa mamamayang Pilipino at tama na 'tong mga kadramahan na 'to sa gobyerno na pilit na dinadivert sa katotohanan na hindi naman ayan yung kailangan naming mamamayang Pilipino 'no. So wala na yung kapakanan ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. Puro na lang gobyerno, puro na lang politiko yung napag-uusapan natin, yung para sa ordinaryong mamamayang Pilipino wala na. So ayun lang naman yung sentimiento ko dito sa mga naririnig ko ngayon sa Senado.